Ilonggo. Narito na naman ang inyong lingkod, panibagong araw, panibagong yugto na naman ang dokumentaryo ating tanghayan. Kaya kami inyong samahan sa ating pamana na ating pupuntahan. Alam niyo ba na ang Iloilo ay tahanan ng mga ilang mga mahalagang gusali sa kasaysayan tulad ng espasyo, mansyon, at ng simbahan na nagpapakita sa yaman na kulturang Pilipino. Sa dokumentaryong ito, ating susuriin ang dalawa sa pinakapopular at kahahangang pamana ng lungsod, ang Molo Mansion at ang simbahan ng Iloilo. Ang mga pamana na ito ay hindi lamang napapakita ng ganda, kundi na rin mga kwento at alaala ng nakaraan. Halina at simulan natin! Ang Molo Church na kilala rin bilang St. Anna Parish Church ay tinatag noong 1831 sa Molo, Iloilo City. Kilala ang Molo Church sa kanyang magandang arkitektura na may halong Neogotic at Neo-Romantico na estilo. Isa sa mga pinakakilalang tampok ng Molo Church ay ang kanyang apat na Fry o Torre. Kinikilala ang Molo Church bilang isang pambansang landmark ng Pilipinas dahil sa kanyang makasaysayan, kalagayan at agrikultura na ganda. At ang sunod naman nating pupunta ang destinasyon ay ang mansyon sa harap ng simbahan. Ngayon, dumako naman tayo sa Molo Mansion. Alam niyo ba na ang Molo Mansion na kilala rin bilang Yosay Kunsing Mansion ang isang makasaysayang gusali na matatagpuan sa Molo, Iloilo City sa Pilipinas. Ito ay tinatag noong 1926, nagsilbing tirahan ng isa sa mga pinakamayaman at makapangyarihang pamilya sa Iloilo noong panahon ng kolonyalismo ng Espanya at ngayon ay isang museo na nagtatampok ng mga antigo at mahalagang artepakto na nagpapahayag ng kasaysayan at kultura ng rehiyon. Ito ay tinuturing ng isang mahalagang alimbawa ng arkitekturang bahay Kastila sa rehiyon. Bukod sa kanyang arkitektura at kasaysayan, ang Molo Mansion ay isang sikat na destinasyon para sa mga turista at lokal na residente. Ang lugar ay madalas na ginagamit para sa mga espesyal na okasyon, kasal at iba pang mga pagtitipon. Ang paglilibot sa loob ng Molo Mansion ay isang paglalakbay sa kasaysayan at kultura ng Iloilo City na nagbibigay diin sa yaman at kahalagahan ng arkitekturang Pilipino. Sa kasalukuyan, ang Molo Mansion ay pag-aari at minapatakbo ng SM Foundation, isang kilalang pangkat sa Pilipinas na nakatuon sa mga proyektong pangkalinangan at pangkapaligiran. Sa kabuuan, ang Molo Mansion ay isang mahalagang bahagi ng kultural na kapital ng Iloilo City. So currently we're here in Cathedral Haro. Ang Haro Cathedral Church ay kilala rin bilang Haro Metropolitan Cathedral. Ito ay isa sa mga pinakamatandang simbahan sa Pilipinas. Tinatag noong 1864 at ang original na simbahan ay gawa sa kahoy. Ang kasalukuyang instruktura ay tinayo mula sa bato noong 1874. Ang Haro Cathedral ay tanyag bilang tahanan ng Birhen ng Candles o Nuestra Señora de Candelaria, nakilala rin bilang Birhen ng Haro. Ito ay isang mahalagang imahe ng Birhen ng Maria na ipinaparada tuwing Pebrero sa pista ng Iloilo. Ang simbahan ay kilala sa kanyang impresibong arkitektura na may halo ng Neo-Gothic at Neo-Romanesque na estilo. Ang simbahan ay opisyal na tahanan ng Arsobispo ng Haro. Ito ay malaking katedral na nagsisilbing sentro ng katolikong pamumuhay sa rehiyon. Ang Haro Cathedral Church ay hindi lamang isang lugar ng pangangalaga ng relihiyon, kundi isa ring makasaysayang landmark na patuloy na nagbibigay gunita sa mga makalumang tradisyon at kultura ng Iloilo City at ng buong Pilipinas.
Ang Haro Plaza ay dinisenyo ni Padre Juan Aguado na ang construction ay pinangasiwaan ni Demetrio Ledesma na kalaunan ay naging presidente munisipal. Noong dekadang 1930s, ang plaza ay nakakuha ng reputasyon bilang isa sa mga pinakamagandang plaza sa Panay Island na nagtatapok ng arko, mga bakod, bandstand at mga bangko na nagdadagdag sa kaakit-akit nito. Ang Haro Belfry ay unang itinayo ng mga Braleng Agustinian noong dekadang 1744 bilang isang kampana at bantayan, ngunit sumailalim sa ilang mga pagpapanumbalik matapos itong masira ng lindol noong dekadang 1787 at 1868. Ang ikalawa at ikatlong palapag nito ay muling nawasak ng malakas na lindol na pinangalan ng Lady Kaykay noong January 25. Ano ang Esplanade? Ang Esplanade ay ginawa ito noong 2012 saan isa itong tugon ng lokal na pamahalaan upang masolusyonan ang maruming kapaligiran, especially yung tubig natin dito sa ilog. Ang proyekto nito ay pinuksan noong August 18, 2012 na kung saan may budget itong 58.7 million pesos. Ang Iloilo River City Esplanade ay ginawa mula sa Mandurriao at Molo hanggang sa distrito ng City Proper at Lapus. Isa itong parte ng Esplanade na naging patok at tourist destination dahil sa napakagandang flower garden. Welcome to the City of Love!